Alam mo sis, walang masama dyan. Pero pag nakuha na niyan yung oras mo para sa sarili mo, sa pamilya mo at kay Lord, ibang usapan na yan sis. Makain na po tayo. Aba, ang aga mo naman nagising. Gusto ko lang po bumawi. Pasensya na po ng mga nakaraan. Uy, mga sis! Alis tayo! Uy, hindi ka ata naglalaro. Break muna ako kasi gusto ko mga makasama. Sige, tara na. Tara. Hindi masamang mag-enjoy online. Pero huwag kalimutan, wala sa screen ang tunay na buhay. Nasa piling ito ng pamilya, kaibigan, at higit sa lahat, sa piling ng ating Diyos. Kapayapaan po at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang temang ito, kung paanong mapapanatiling maayos tayo sa kabila ng digital addiction na nararanasan ng mundo. Ayon na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Ang buhay ay hindi lang para mag-scroll o mag-rank up. O kaya naman ay mag-post ng highlights. Ang tunay na buhay ay makikita sa presence ng Diyos. Buhay na may layunin at peace of mind mula sa pagkaalipin ng mga bagay na walang kabuluhan. Ito ang diwa ng daily reflection sa araw na ito na mula sa Footprints sa Romans chapter 6 verse 22. But now, having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life. Romans chapter 6, verse 22. The one thing that is true for all slaves is that they can be bought for a price. We were slaves and we were bought by the precious blood of Christ. We obtain our freedom from the gift of God's grace. We were not bought because we were valuable to warrant Christ's sufferings and death. We were sinners. Our souls were filthy. But God loves us with an everlasting love. He gave His life for us that we may have life. What is life without freedom? The worst thing that can happen to our soul is to be captives of deceit and sin. They can be likened to a bird in a cage or without wings to fly high. We were like that, but we now enjoy freedom from sin. Live as free children of God and do not use it to cover up sins. We were already washed from our sins. We were cleansed by His blood to be holy. Continue living in holiness, and the reward is great.
the everlasting life which we all desire to have, the eternal rest in heaven. Ang kabutihan mong umaakay sa akin patungo sa piling mo. Ang paglilingkod ay gagawin ko saan mang dako ako'y subuin mo. Dilili ko sa mga bilin, mga lakad ay pagtatagubilin. Ang pagkakbang ko'y ingatan mo. Panahon may sadyang bumibilis, daang tinatahak ay di malilihis. Nalalaman kong nakatingin ka lang sa akin. Ingay ng mundo ay di ko papansinin. Panahon may sadyang bumibilis, daang tinatahak ay di malilihis. Nalalaman kong nakatingin ka lang sa akin. Ingay ng mundo ay di ko papansinin. Ang kabutihan mong umaakay sa akin patungo sa piling mo. Ang paglilingkod ay gagawin ko saan mang dako ako'y subuin mo. Dilili ko sa mga bilin, mga lakad ay pagtatagubilin. Ang pagkakbang ko'y ingatan mo. Di titigil, tinig ko ay gagamitin. Di pagkagabi, ikaw lang ang tutulong sa'kin. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Ang kabutihan mong umaakay sa akin patungo sa piling mo. Ang paglilingkod ay gagawin ko saan mang dako ako'y subuin mo. Dilili ko sa mga bilin, mga lakad ay pagtatagubilin. Ang pagkakbang ko'y ingatan mo. Ang kabutihan mong umaakay sa akin patungo sa piling mo. Ang paglilingkod ay gagawin ko saan mang dako ako'y suguin mo. Dilili ko sa mga bilin, mga lakad ay pagtatagubilin. Ang pagkakbang ko'y ingatan mo. Ang kabutihan mong umaakay sa akin patungo sa piling mo. Ang paglilingkod ay gagawin ko saan mang dako ako'y suguin mo. Dilili ko sa mga bilin, mga lakad ay pagtatagubilin. Ang pagkakbang ko'y ingatan mo. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa panahon ngayon, mabilis ang mundo. Notifications dito, messages doon. Pero napansin mo ba? Sa gitna ng lahat ng ito, minsan ay nawawala tayo. Unti-unting kinakain ng screen ng oras na dapat sana'y para sa ating pamilya, sa mga tunay na kaibigan at higit sa lahat ay para sa Diyos.
paano nga ba magiging makabuluhan ang paggamit ng social media? Yan po ang ating sama-samang tunghayan sa part 2 ng pagtalakay sa paksang epekto ng social media at digital addiction sa kabataan sa segment na Youth Worshiping God. Kapayapaan po! Ako po si Ashley Zane Tilayugan. Muli, ating pong talakayin ang issue patungkol sa epekto ng social media at digital addiction sa mga kabataan, part 2. Dito lamang sa segment ng Youth Worshiping God. Noong nakaraan ay itinalakay natin ang patungkol sa epekto ng social media at digital addiction sa ating mental at physical health. Ngayon, ay tatalakayin naman natin ang epekto nito sa ating time management, academic performance at social interaction. Ano nga ba ang epekto ng labis na paggamit ng social media sa ating time management at academic performance? Isang malaking problema na dulot ng digital addiction ay ang poor time management. Katulad na lamang ng senaryo ito. Habang nag-aaral, bigla na lang nag-notif sa phone, isang beep, isang message, isang interesting post na kailangan tignan. Ayun, binitawan agad ng libro, notebook, papel at ballpen. Gaano ka ba katagal gumamit ng phone para tumingin sa newsfeed o FYP? So, ayun po. Napapatagal po talaga ako sa paggamit ng social media eh. Minsan, 2 to 4 hours, 3 to 5 hours. It depends po kung gaano ako nagiging komportable o kung gaano ako nalilibang sa mga ginagawa ko eh. For example, pag naglalaro ako ng mga mobile games, pagka nalilibang ako, umaabot siya ng 3 to 5 hours or 4 hours mismo. So, ayun, naapektuhan yung schoolworks ko, yung mga assignments ko, yung gawain ko sa bahay. So, sa schoolworks, ang epekto nun, bumababa po yung effectivity and yung grade na nakukuha ko o yung nagagawa kong grade. Kasi nga, imbis na magawa ko sa deadline yung mga pinapagawa sa akin, kagaya na activities and assignment, nauubos yung oras ko kaka-cellphone, kakagamit ng social media. So, nalilate yung pasa at alam naman po natin, pag nalilate yung pasa ng mga assignment and schoolworks natin, nababawasan ng grade. So, ayun po, nababawasan po talaga yung effectivity. And also, sa gawaing bahay, imbis na makapaglinis pa ako sa kwarto ko, sa kusina, sa hapag po namin, hindi ko na po masyado nagagawa kasi nga, ayun, sa sobrang libang sa social media, kakalaro, hindi ko na nagagawa yung mga dapat kong gawin. At ang resulta, mababang performance sa school. Ang digital addiction ay nagpapahirap sa concentration, kaya't ang mga kabataan ay nahihirapang mag-focus sa kanilang pag-aaral. Ayon sa mga eksperto, ang multitasking na nangyayari habang ginagamit ang social media ay hindi talaga nakakatulong sa pagpapabuti ng performance sa school. Habang nag-browse ng social media, ang utak ay nahihirapang mag-concentrate sa isang bagay, kaya't mas bumababa ang kalidad ng trabaho. Gamitin ang social media bilang kasangkapan upang maging maganda ang output ng isang bagay. Sa pag-aaral, maaaring maging source ito ng kaalaman or can be used in research. Maaaring maging guide para makabuo ng magandang lathalain o sanaysay. Pwedeng-pwede makapagbigay ng ideya sa iba't ibang asignatura. Gamitin natin ito ng wasto at may magandang maidudulot. Ang mahalaga lamang ay magkaroon ng limitasyon o sapat na oras sa paggamit nito. Higit sa lahat, unahin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Mag-focus sa ating pamilya, pangarap, pag-aaral, trabaho, pag-aalaga sa sarili, at ang paglilingkod sa Diyos. According to Ephesians 5:15-16, so then, be careful how you live. Do not be unwise, but wise. Making the best use of your time because the times are evil. Ano naman ang epekto ng social media sa ating social skills and interaction? Totoong ang social media ay nagpapadali ng pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan. In just one click, your message will be sent. Ngunit, nagiging
hadlang din ito sa personal na relasyon natin sa mga taong malapit sa atin, sa ating mga magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan, o maging sa ating mga kaklase. Maraming kabataan ang nagiging dependent sa digital communication. Mas pinipili na mag-chat kaysa makapag-usap ng personal. Ito ay isa sa mga dahilan ng ineffective communication. Minsan, feeling ko mas close pa ako sa mga kaibigan ko online kaysa sa mga real-life friends ko. Pero kapag magkasama kami, parang may gap. Hindi kami makapag-connect ng maayos. Ang digital addiction ay nakakaapekto sa kakayahan ng mga kabataan na makipag-ugnayan ng mas malalim. Dahil sa patuloy na distractions, nawawala ang tunay na esensya ng pag-uusap. Halimbawa, sa mga panahon ng hindi pagkakaintindihan natin sa ating mga kaibigan, hindi ba't mas madaling maayos ito sa pamamagitan ng personal na pag-uusap? Madalas kasi ay nadadala tayo ng ating mga emosyon. Sa halip na kausapin, mas pinipili nating i-post pa sa social media at magparinigan. Paano ito maayos? Lagi nating tandaan na wala pa rin masihigit sa pag-uusap na sincere at may good intentions. Ang social media ay makapangyarihan, pero hindi nito kayang palitan ang tunay na koneksyon o pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Matutong i-prioritize ang face-to-face na usapan at maglaan ng oras sa mga taong tunay na mahalaga. According to Proverbs 27:17, people learn from one another, just as iron sharpens iron. Sa pakikipag-usap ng may mabuting layunin at sinseridad ay magdudulot ng maganda at maayos na koneksyon sa bawat tao. Mas marami tayong matututunan, mas mararamdaman natin ang tunay na damdamin at tiyak ang ating paglago. Ngayon na alam na natin ang mga epekto ng digital addiction, hahayaan mo bang makaapekto ito sa iyong mental at physical health? Hahayaan mo bang ito ay umubos ng iyong oras at makaapekto sa iyong pag-aaral at sa iyong relasyon sa iyong kapwa? Sana ay hindi. Inuulit po sa atin, ang social media at digital tools ay may mga benepisyo, ngunit kapag sobra, maaari itong magdulot ng negatibong epekto sa ating buhay. Ang susi ay ang tamang balanse, ang paggamit ng teknolohiya sa parang hindi maapektuhan ang ating kalusugan at relasyon. Walang filter ang tunay na healthy, alagaan ang katawan araw-araw. Kaya tandaan, hindi kailangang iwasan ng social media, ngunit kailangan itong gamitin ng wasto. Maglaan tayo ng oras para sa sarili at huwag kalimutan ang mga tunay na koneksyon sa ating paligid. Higit sa lahat, wala nang masihigit pa sa koneksyon natin sa Panginoon. Kung nakakapaglaan tayo ng ilang oras para sa gadgets at social media, higit na dapat maglaan ng oras para makausap ang Diyos. Sa pamamagitan nito, mas madadaman natin ang purpose at halaga ng ating buhay. At para maiwasan pa natin ang maging addict sa digital device at social media, inyo pong panoorin ang mga tips dito din sa segment ng Youth Worshiping God na pinamagatang Technology Dependency and How to Overcome It. Sana po ay marami tayong natutunan sa tamang paggamit ng social media at nalaman din natin kung ano-ano ba ang pwedeng maging dulot nito kung masasobrahan tayo sa paggamit nito. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming magkatanghal at magkita-kita po tayo muli dito lamang sa Youth Worshiping God. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Sana po ay nakapagbigay ito ng paalaala at inspirasyon sa atin na huwag hayaang maagaw ng anumang bagay ang oras at puso natin para sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-share para mas marami pa tayong maabot. At kung may panahon ka, mag-comment ka rin kung paano ka tinamaan o na-inspire sa mensaheng ito. Gusto rin naming marinig ang kwento mo. Bago ang ating pagtatapos, inanyayahan ko po na mag-ukol tayo ng isang panalangin. Panalangin po natin sa araw na ito, maging matagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. Tayo po ay manalangin. Aba, Panginoon naming Diyos, patuloy po ang aming mga pagpupuri at ang aming mga pagpapasalamat sa iyo. Dahil sa araw na ito,
panibagong pagpapala na naman po ang ipinagkaloob mo sa aming lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapaalala mo po sa amin kung paano po namin marapat na gamitin ang oras na ibinibigay mo po sa amin. Na ito'y hindi dapat na magugol lamang sa paggamit ng mga gadget o ng social media o ng iba't ibang technology sa panahong ito na siyang umaagaw sa panahon namin para po sa aming mga mahal sa buhay at lalong-lalo na nga po sa paglilingkod namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magamit namin ng wasto ang oras na kaloob mo po sa amin upang maging productive at maging kapaki-pakinabang ang bawat oras na ipinagkakaloob mo po sa amin. Panginoon, sa araw na ito, hinihiling po namin ang patuloy mong pagtulong, pag-iingat at pamamatnubay sa lahat po ng mga bagay na aming gagawin. Iyo kaming iligtas sa lahat po ng uri ng kapahamakan at kasamaan dito po sa mundo. Ang lahat po ng ito ay amin pong magalang na hinihiling sa iyo sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, ikaw na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.